Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon at mga kaganapan about lindol ngayong araw ng October 12, 2025 Sunday. Wala tayong nakikitang low pressure sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ngayon, pero sa mga susunod na araw posibleng may lumabas sa may silangan at inaasahan na ito ay magiging bagyo at unti-unting lalapit sa ating teritoryo. Continuous pa din ang mga lindol na nararanasan sa bansa at alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa ulat ng Pag-asa, ngayong araw ang easterlies ang kasalukuyang nakakaapekto sa silangang bahagi ng ating bansa. Ito ay karaniwang nagdudulot ng mainit na panahon sa umaga, ngunit nagdadala ng pag-ulan at thunderstorm sa hapon at gabi, lalo na sa may silangang rehiyon. Para sa mga probinsya ng Aurora at Quezon, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dulot ng easterlies. Paalala sa publiko na maging alerto dahil posible itong magdulot ng flash floods at landslide lalo na sa mga mababang lugar o bulubunduking bahagi. Samantala sa Metro Manila, Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, Caraga at Davao Region magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may localized thunderstorm. Karaniwan tuwing hapon at gabi, mararanasan ang mga biglang buhos ng ulan na maaaring magdulot ng flash floods at pagguho ng lupa, kaya't mahalaga pa rin maging maingat lalo na sa mga lugar na madalas binabaha. Para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, localized thunderstorm pa rin ang inaasahan kaya't patuloy ang paalala ng mga otoridad na maging alerto sa posibleng malalakas na ulan na may kasamang hangin. Sa kondisyon naman ng hangin at karagatan sa buong Luzon, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula silangan hanggang timog silangan ang iiral. May katamtamang taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.5 meters. Kaya ligtas ang karagatan ngunit dapat pa ring mag-ingat lalo na kapag may thunderstorm. Sa Visayas at Mindanao naman, magiging banayad hanggang katamtaman din ang ihip ng hangin mula silangan hanggang hilagang silangan na may slight to moderate seas, kaya pinapayuhan ng mga mangingisda at may maliliit na bangka na iwasan ang paglalayag kapag may bigla ang thunderstorm sa karagatan. Sa ngayon, wala pang aktibong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Subalit ayon sa pinakabagong datos galing sa mga international weather model, posibleng may mabuo na low pressure system sa silangan ng ating teritoryo sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Ang sistemang ito ay inaasahang kikilos pahilagang kanluran, papasok ng Philippine Area of Responsibility at posibleng mag-intensify bilang isang tropical cyclone. Ayon sa trajectory forecast, mataas ang posibilidad na tumbukin ng bagyong ito ang extreme northern Luzon o Taiwan area. Ngunit dahil nasa malayong bahagi pa ito, marami pang pwedeng magbago sa direksyon at bilis ng galaw ng bagyo. Hindi rin inaalis ng mga eksperto ang posibilidad na bumaba ang track ng bagyo at makaapekto sa kalupaan ng bansa. Kung mangyayari ito, maaaring magdala ito ng malalakas na pag-ulan at hangin sa northern at central Luzon. Posible rin itong mahila ang hanging amihan na magdudulot ng mas malamig na temperatura at dagdag na pag-ulan sa Luzon. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor at pagtutok sa mga susunod na weather update. Kailangan din natin tandaan na ang La Nina ay idineklara na ng Pag-asa at World Meteorological Organization. Ayon sa mga eksperto, ito ay posibleng tumagal hanggang December. Ibig sabihin, mas malalakas ang posibleng bagyo na mabuo at mas marami sa inaasahan. Kaya hindi natin pwedeng balewalain ang mga simpleng pag-ulan lang dahil sa epekto ng La Nina mas mabilis ang posibleng pagbaha at landslide. Ngayon naman ay dumako tayo sa pinakahuling mga kaganapang lindol. Nitong Sabado, October 11, dalawang pangunahing lindol ang naitala sa bansa, isa sa Zambales at isa sa Surigao del Sur. Ngayong araw naman, October 12, nagpapatuloy ang aftershock sequence sa silangang bahagi ng Mindanao. Bandang alas 5:32 ng hapon kahapon, isang magnitude 5.0 tectonic earthquake ang naitala sa east-southeast ng Cabangan, Botolan Corridor sa Zambales. May lalim itong humigit kumulang 100 kilometers, kaya bagamat malalim, malawak ang lugar na nakaramdam ng pagyanig. Ramdam ito sa Pampanga, ilang bahagi ng Central Luzon at maging sa NCR kung saan maraming mga gusali ang bahagyang umuga. Walang naiulat na malaking pinsala dahil sa lalim ng lindol. Ngunit nagbigay pa rin ng paalala ang PBOX na posibleng may mga kasunod na mahihinang aftershock. Ilang minuto nga matapos ang main shock na itala ang magnitude 2.7 na aftershock malapit sa Botolan. Bandang 10:30 naman ng gabi kahapon, isang mas malakas na lindol naman ang tumama offshore
ng Caguait Tandag sa Surigao del Sur. Ayon sa mga inisyal na sukat, nasa pagitan ito ng magnitude 6.0 hanggang 6.2 at may lalim na humigit kumulang 50 hanggang 60 kilometers. Ang pagyanig na ito ay konektado pa rin sa aftershock sequence ng malakas na lindol sa Davao Oriental noong Friday, October 10, kung saan dalawang matitinding lindol ang yumaneg sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang una ay magnitude 7.4, sinundan ng isang malakas na mid-6 magnitude event sa gabi. Mula noon, patuloy ang sunod-sunod na aftershock na umaabot pa hanggang ngayon. Ramdam ang lindol kagabi sa Surigao, Davao Region, Caraga at kalapit na mga lugar. Mabuti na lamang at hindi ito nag-trigger ng tsunami alert, ngunit patuloy na pinapayuhan ng mga eksperto ang publiko na maging alerto dahil maaaring magpatuloy pa ang mga aftershocks sa mga susunod na araw. Noong Friday, October 10, dalawang matitinding lindol ang naganap sa Davao Oriental. Ang umagang lindol ay may magnitude 7.4, unang ulat ay 7.5 hanggang 7.6 at mababaw ang lalim kaya malakas ang epekto sa Davao Region at kalapit na mga lalawigan. Ang gabi ring lindol ay nasa mid-6 magnitude at lalo pang nagpataas ng intensity ng aftershock sequence. Dahil sa lakas ng unang lindol, naglabas ng tsunami alert ang Pacific Tsunami Warning Center. Tinatayang umabot sa 1 hanggang 3 meters ang taas ng alon sa mga baybayin ng Davao Oriental at mga karatig na lalawigan. Agarang nagpatupad ng preemptive evacuation ang mga lokal na pamahalaan lalo na sa coastal barangays. Ang lindol sa Zambales ay hiwalay sa Mindanao sequence at kaugnay ng movement sa malalim na Manila Trench System, kaya bagamat malalim at minimal ang pinsala, malawak naman ang felt intensity. Sa Surigao del Sur at Davao Region, ang mga aftershock ay normal at inaasahan pagkatapos ng ganito kalakas na lindol. Maaaring tumagal ito ng ilang araw hanggang ilang linggo, kaya mahalaga ang pagiging handa ng mga komunidad. Pinapayuhan ang mga residente na isecure ang bahay laban sa mga non-structural hazards gaya ng mabibigat na bagay na maaaring bumagsak. Maghanda ng go bag na may tubig para sa 3 araw, pagkaing hindi madaling masira, flashlights, baterya, power bank, whistle, first aid kit at mga dokumentong nakalagay sa waterproof pouch. Makinig lamang sa opisyal na pahayag ng PBOX at huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Kung nakatira malapit sa baybayin, maging alerto sa abnormal sea level changes at agad sundin ang utos ng LGU kung may abiso ng evacuation. Habang mainit at maalinsangan ang panahon sa umaga dahil sa easterlies, asahan pa rin ang biglaang pag-ulan sa hapon at gabi. Bukod dito, patuloy din nating binabantayan ang posibleng pagbuo ng isang bagyo sa silangang bahagi ng bansa na maaaring makaapekto sa Northern Luzon sa mga susunod na araw. Kasabay nito, patuloy na mararanasan ng aftershocks sa Mindanao at mga tectonic events sa Luzon, kaya't huwag maging kampante, panahon man o lindol, ang pinakamabisang sandata ay kahandaan at tamang impormasyon. Palagi po tayong mag-ingat mga kababayan.